Isang paniniwala ng mga Hudyo ay ang tinapay na bumabagsak mula sa langit ay bigay ni Moises nung nasa ilang sila. Subalit ito ay hindi totoo. Ngayon ay itinutuwid ng Panginoon ang paniniwalang ito nang sabihin niya na hindi galing kay Moises ang tinapay na kinain ng inyong mga ninuno. Bagamat ito'y tinapay na galing sa langit, sila'y nangamatay dahil ang tinapay na ito ay pangsikmura lamang. Kaya ang totoong tinapay, sabi ni Jesus, ako, sapagkat ako ay bumaba rin sa langit. Tulad ng mga tinapay na yun na nahuhulog mula sa langit, na parang bumaba mula sa langit. Ako ang totoong tinapay na galing sa langit, na nagbibigay buhay sa lahat ng tao sa sanlibutan. Ibig sabihin, ang Panginoon, lahat ng biyayang tinatanggap nating mga tao ay galing sa langit. Kahit pa yung katalinuhan natin, yung ating mga pinagpagalan, yan ay hindi nangyari ng walang kapahintulutan at hindi ibinigay ng Diyos. Sapagkat saan naman natin kukunin ang talino? Oo, may magulang tayong mga pinagmanahan ng ating, kahit yung ating pisikal na kaanyuan, yung ating mga katalinuhan, sabi nga nung iba, in the genes. Pero lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kaya wala tayong pwedeng isipin na meron tayo, malibang isipin natin na ito'y lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. At yun ang dapat na pananaw, pagtingin ng tao sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Lahat ay biyaya. Kaya walang puwang ang tao na magtampo sa Diyos o mag-isip na kagagawan lamang ng tao kung bakit siya ay naging matagumpay sa buhay. Inaangkin niya na nagsumikap siya at totoo naman yon. Pero saan ba niya kinukuha ang kanyang lakas sa araw-araw, yung kanyang disiplina, kundi sa biyaya ng Diyos. Lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa atin ay nangyayari sa biyaya ng Diyos. Maging yung mga masama sa palagay natin na nangyayari sa atin ay pinaghuhugutan pa rin ng matitinding biyaya ng Diyos. Kaya yun ang nais ng Diyos iparating sa atin ngayon. Naisipin natin palagi na ang Diyos ay sapat na para magbigay sa atin ng buhay. Sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay sa sanlibutan, at yun ang katotohanan, mga kapatid. Para bang it's a matter of life and death. Kung pipiliin natin si Jesus, pinipili natin ay buhay. Kung itatakwil natin siya sa ating buhay, pinipili natin ay kamatayan. Kamatayan, hindi lamang ng ating pagkatao at katawan, kundi kamatayan din lalo ng ating kaluluwa. Kaya para bang ang imbitasyon ng mabuting balitang ito'y palagi nating piliin ang buhay. At kapag sinabi yan, si Jesus palagi ang pinipili natin sa lahat ng ating mga kapasyahan at ginagawa sa araw-araw. Dahil yun ang totoo, ang Diyos ay dapat maging sapat na sa atin. At marami tayong patotoo na may mga tao na naging sapat na ang kanila, na sa kanila ang Diyos. Natatandaan ninyo ang di mabilang na mga santo ng simbahan, mga martir, nang piliin nila ang Diyos, sa kanilang paniniwala, sapat na ang Diyos, sukat na ikamatay nila at ibuwis nila ang kanilang buhay. Ito rin kasi ang ginawa ni Jesus.
Sapat na ang pagsunod sa kalooban ng Ama upang ibigay niya rin ang kanyang buhay sa atin. Sapagkat tayo naman talaga yung mga tao na nagdaranas ng kamatayan, hindi ang Diyos. Pinasok lang ng Diyos ang kamatayan upang dalhin tayo sa buhay at magbigay buhay sa atin. Kaya kumbaga, hindi talaga tayo pwedeng mag-exist yung ating pagkatao na wala ang Diyos sa ating buhay. Sapagkat dapat humuhugot palagi ang tao ng kanyang buhay at pagkatao at pag-iral bilang tao sa Diyos lamang. Kaya ipanatag natin ang ating loob na ang Diyos ay maging sapat sa atin. Di mo pwedeng sabihin na ang asawa mo ay sapat na para sa iyo. Ang anak mo ay sapat na sa akin basta may anak ako. Darating ang araw, hindi sapat yan, madidiscover mo. Pero pag nadiscover natin ang Diyos sa buhay natin, wala ka nang hahanapin. Sapagkat siya'y sobra-sobra, sapat-sapat na ang pag-ibig ng Diyos sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay sa Kanya at mabuhay din naman para sa iba.